ako ng isda dyan is ako po talaga ang unang hinaras ng China dyan ng 2014. Pero sa panahon naman nung nangyari na naging presidente si Rodrigo Duterte, kaya muli po kaming nakabalik. Pero sa panahon ngayon po, hindi po namin alam dahil din sa sinasabing gentleman agreement. Bigla pong nag-alarma na naman ng China na nung May 14 is nakabaho di Masinloc po kami is talagang pinilit po kaming pawin. Kaya ang pag-uumpisa po talaga ng pangharas ng China dyan is 2014. Pero nahinto po nung umupo si President Duterte. Kaya kami pong mga mangingisda na laging nandyan po si Scarborough is nakabalik. Pero sa ngayon lang po ulit na nang haras ulit sila ng mga Pilipinong nangingisda. Kaya ang sa amin lang po, dahil nandito naman po kayo, dahil sa pinag-iusapan natin na kung anong tulong ang gusto naming maibigay nyo sa amin. Marami na pong salamat na kung ano man po yung ibibigay nyo sa aming livelihood. Pero ang isang gusto lang po naming iparating sa inyo, yung security lang po namin na kung anong seguridad ang dapat naming maano dyan sa paglalakbay namin papunta po sa Scarborough. So yung iyong napanood mga kapolitika is ito yung conference nitong mga mangingisda. Dito kasama yung ating mga kongresista kasi dinadaing na nila yung matinding panggigipit at pangharas ng China dyan sa Scarborough Shoal. At itong isyong ito is napag-usapan na natin ito doon sa ating previous video. Panoorin nyo na lang na kung saan isinabi natin na kung saan yung advantage ng gentleman's agreement ni na former President Rodrigo Roa Duterte dito sa bansang China, and only to find out na hindi lang pala si former President Duterte yung may gentleman's agreement. Kasi ang sinasabi nila ano daw yung secret agreement or secret deal daw ng China. Hindi po yun secret deal kasi na-publish po yun I think sa sa Philippine Star or sa Manila Bulletin. So hindi po yun sekreto. Talagang hindi lang yun talaga pinag-usapan ng media. And ngayon is meron na tayong napabalitang yung new model nila nila Bongbong Marcos at ng Pilipinas, na kung saan sinasabi doon ni Admiral Carlos na hindi daw tayo aalma kung tayo ay bubulihin or binubomba ng tubig ng China. So kaya yan ngayon, kahit binubomba na tayo ng tubig, hindi tayo pumapalag dahil doon sa new model nila Pangulong Bongbong Marcos. So yun ang matindi. Kasi nga mga kapolitika, yung time nila former President Duterte, yung agreement nila Xi Jinping at ni former President Duterte is malaya yung mga yung mga mangingisda na Chinese at yung mga Pilipino dyan sa Scarborough Shoal or sa West Philippine Sea. Kasi kung napapansin nyo ngayon, talagang madalas na yung pangaharas at pambubuli, yung pambubomba ng tubig ng China dito sa ating mangingisda, napapadalas na po, unlike before nung time nila former President Duterte. Swerte na lang kung once a month, pero ngayon parang once in a week or once in 2 weeks. So ganun po katindi yung agresibo ngayon na ipinakikita nitong China dahil nga dito sa lumabag tayo doon sa kasunduan nila former President Duterte. Yung gentleman's agreement na sinasabi is verbal lang po yun. Sinasabi natin doon kasi yung dalawang bansa is nagtitiwala na kung saan yung former president is ipagpapatuloy ng current administration yung napagkasunduan, but unlikely to happen is hindi po yun nasunod. So yun po ang talagang malaking problema kung kaya umiiyak yung ating mga yung ating mga mangingisda dyan sa Scarborough Shoal. At napabalita na nga na kung saan nilagyan na nila yung harang, yung mismong nasa pinto nung shoal. So yung may mga harang na nilagay doon yung mga Chinese Coast Guard. Now, bakit natin ito pinag-uusapan mga kapolitika? Kasi meron pong merong ang bottom line dito sa sinabi nitong mangingisda is kasi ngayon ang pinapalabas ng media na itong nangyayaring ito is dahil daw dito kay former President Duterte. Yun ang image na pinipicture out ng media. But sinasabi dito itong mangingisda na mismo ang nagsabi na kung saan sa time nila former President Duterte is okay pa yung situation at malaya pa silang makakapangisda doon sa Scarborough Shoal. Hindi katulad ngayon na kung saan is talagang matindi na talaga yung panggigipit at pangbubuli, pangharas ng China dito sa ating mangingisda. So ang point dito ng mangingisda is parang gusto pa nila yung time nila former President Duterte. Okay, kasi dito sa time nila nila Pangulong Bongbong Marcos is sobrang dami na ng
kasi doon nga speak siya sa Tacloban. Ang sabi niya is kasi parang sinisiraan niya na sila former President Duterte. Ang sabi doon sa Tacloban ni Bongbong Marcos is wala daw nagawa itong si former President Duterte doon sa Tacloban. Wala daw, nothing happens or nothing gets done nung panahon nila former President Duterte. At nung in-interview naman yung mga tao doon sa Tacloban, ang sabi niya is nasa libu-libong mga pabahay yung nagawa nila former President Duterte. So ano itong sinasabi ni Bongbong Marcos na wala daw nagawa itong former administration. Siya nga yung pumuri dito kay Duterte, na kung saan sinabi niya doon sa Marawi na sobrang dami na rin naipatayo na bahay ni former President Duterte doon sa Marawi at even doon sa Tacloban ay pagpapatuloy niya lang. Before nung election yon, sinabi ni Bongbong Marcos, pero ngayon is nag-iba na ang ihip ng hangin nila Bongbong Marcos. At bakit rin nato ito pinag-uusapan mga kapolitika? Kasi meron rin ngayon mga ugong-ugong na balita na kung saan is pinalitan yung hepe nung PRO 11 ba yun doon sa Region 11. Pinalitan daw yun kasi meron mga balibalita na naghahanda na daw sila sa ICC. Okay, at meron rin yung mga sinasabi haka-haka na kung saan is naging protector daw ng Duterte at Kibuloy itong mga pulisya diyan sa Davao, kung kaya hindi daw mahuli itong si Kibuloy kasi parang ginagawa ng mga secret agent itong mga pulis kasi instead na huli nitong si Kibuloy is parang siya pa daw yung naging spy at nagtitimbre dito kay Kibuloy para hindi siya mahuli itong mga pulis. So yun ang usap-usapan kung kaya pinalitan daw itong mga pulis at mga PNP personnel diyan sa Davao City. So itong kabuuan na pinapakita ni Bongbong Marcos dito kila former President Duterte is talagang doon na tayo papunta na kung saan isisirain na itong sila former President Duterte. Pero ang problema kasi ito nila Bongbong Marcos is alam ng mga tao kasi most especially ngayon may social media na and na-expose na sila. At actually nga ngayong itong kay Alice Goho, ang sinasabi ng iba is pantakip lang daw ito doon sa totoong issue talaga na nila Bato de la Rosa doon sa PDEA leaks. Okay? Kasi yung PDEA leaks is wala nang balita ngayon. Ang trending na talaga ngayon sa social media at talagang laging binabalita ito sa media is itong kay Alice Goho. Okay? At meron din pala tayong balita mga kapolitika na bumaba na itong trust at approval rating ni Pangulong Bongbong Marcos, and itong si Vice President Sara bumaba rin pero bahagya lang, hindi katulad kay Bongbong Marcos. At si Vice President Sara Duterte ang may pinakamataas na approval at trust rating sa buong cabinet members, and even kay Pangulong Bongbong Marcos mas mataas pa yung approval at trust rating ni VP Sara. So ito ay indikasyon lamang na kung saan is mas pinagkakatiwalaan pa rin ng maraming Pilipino itong sila former President Duterte, kahit pa kaliwat kanan yung mga atake sa kanila, yung mga paninira, at tumutulong na nga rin itong si Pangulong Bongbong Marcos sa paninira kay former President Duterte na hindi naman talaga tumatalab, and even itong mga influencers, mga vloggers. And napag-usapan natin doon sa ating previous video na kung saan itong sila Gwen Garcia, itong sila Bam Aquino at itong sila Bongbong Marcos is possible po na mag-join at mag-unite sa susunod na election. So ano yung masasabi dito mga kapolitika dito sa binunyag ng isang mangingisda? At doon sa Tacloban sinabi rin na hindi daw totoo itong sinabi ni Bongbong Marcos na walang nangyari sa panahon ni former President Duterte or walang tinulong doon sa Tacloban sa mga pabahay doon sa Nabagyo. And itong sa mga mangingisda, sinabi ng mangingisda na mas okay pa daw nung panahon nila former President Duterte kasi malaya pa silang nakapangisda dyan sa Calboro. Okay, so mamayang Pilipino na po ang nagsasalita dito mga kapolitika. Ang sa atin ay binibigyan lang natin ng kaliwanagan, opinion at reaksyon. And talagang hindi may pagkakaila yung magandang mga ginawa nila former President Duterte dati compared sa kasalukuyang administrasyon. Please comment down below mga kapolitika at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para updated kayo sa issue ng bansa at issue ng ating lipunan.